Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagdaraos ngayon ng banal na hapunan sa ating kanilang mga tahanan. Sa kabila man ng ating pinagdaraanan ngayon dahil sa COVID-19, tayo pa rin ay patuloy na sumasamba at nagpupuri sa Panginoon. Nais ko po na makibukas po ay sa akin sa unang aklat ng Korinto, Kabanata 11, talata 23 hanggang 26. Kung inyo pong nakita, ito pong sinasabi. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya pinagkanulog, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo at ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umaga na ito. Salamat po sa bagong araw at sa bagong umaga, Panginoon, na binigay niyo sa amin. Dalangin po namin na kayo po ang pumagitna sa amin, sa kabila man kami na sa aming mga tahanan. Kayo po ang mamuna at tumabay po sa amin, Panginoon. Patuloy niyo po kami ingatan, patuloy niyo po kami alagaan, Panginoon. At gamitin niyo po kami, Panginoon, sa inyong magandang plano. Salamat po sa mga pagsubok na ito na dinarasa po sa amin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng bagay na ibinigay niyo po sa amin. At ito po yung aming binabalik sa inyo na may papuri pa salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko lamang magbahagi ng ilang talata dito sa Biblia na tungkol sa kung paano nga ba minamahal ng Panginoon ang ating mundo o paano tayo minahal ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili o ang pagmamahal ng Ama dahil sa pag-aalay ng kanyang anak para sa atin. Meron akong dalawang verse na babasahin sa atin at pagpapakita to na kung paano tayo minahal ng Ama at the same time, paano tayo minahal ng anak. Una po, makibukas kayo sa akin sa John 3:16 o sa Tagalog po ay Juan 3:16. Kung inyo po nakita, ito po ang nasusulat. Juan 3:16. Sapagkat ganito na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa tao, sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makikita natin dito sa verse na to ay kung paano minahal ng Ama ang sanlibutan. Dahil alam po natin na ang mga tao ay punong-puno ng kasalanan at alam natin na hindi tayo makakarating o hindi natin makakamtan ang kaligtasan kung hindi ibinigay ng kanyang Ama ang sarili niyang anak. Ito po ay dapat natin pagpasalamatan dahil hindi naging madamot ang Ama. Hindi naging madamot siya sa lahat ng bagay. Dahil alam po natin sa sarili natin na tayo ay nagkasala, tayo ang dapat maipako, tayo ang dapat na pahirapan, tayo dapat ang dumanas ng dinanas ng kanyang anak. Pero hindi yun inalaw ng Panginoon. Sa halip, ibinigay na niya yung kaisa-isa niyang anak na kahit kasi danasin natin yung mga bagay na yun, still makikita pa rin na kasalanan natin. Pero dahil sa kaisa-isa niyang anak na walang bahid ng kasalanan, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Ito ay isang pagpapakita na kung paano minamahal ng Ama ang kanyang mga tupa dahil inalay niya ang kanyang sarili anak para dito. At sa pangalawa naman po ay may papakita naman dito na kung paano minahal ng Panginoon ang kanyang mga anak. Sinasabi naman dito
Sa John 15:13 o sa Juan 15:13, wala na pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ito naman ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, na kung titignan natin, wala naman talagang tao na kayang kumantay sa ginawa ng ating Panginoon nung siya ay nandito sa lupa. Hindi niya tayo kaano-ano, hindi niya tayo kilala, hindi naman niya tayo kamag-anak lahat. Pero kung titignan po natin, dahil sa pagmamahal na yun, inalay niya yung kanyang sariling buhay para sa atin. At yun yung dapat natin ipagpasalamat. Dahil hindi lang ang ating Panginoong Jesus ang nagmahal, kundi ang Ama. Kaya inaalala natin itong banal na hapunan na ito upang malaman natin kung paano tayo minahal at kung paano tayo iningatan ng ating Panginoon at kung bakit tayo nakakatamasa ngayon ng kaligtasan. Nilamang po at maraming salamat. Bago po natin tanggapin ang dalawang elemento na nasa ating harapan sa kanya-kanya nating tahanan, nais ko lang pong basahin ang nasusulat sa aklat ng Unang Korinto, Kabanata 15, talata 12 hanggang sumusunod. Kung niyo pong nakita, ito po ang sinasabi. Ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ngayon, kung pinangangaral namin sa inyo na si Kristo'y muling nabuhay, ngunit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabuhay. Kung totoong walang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging si Kristo ay hindi rin muling nabuhay. At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang katuturan ng aming mga pangaral. At wala ring silbi ang inyong pananampalataya. At hindi lang iyan, magiging sinungaling din kami tungkol sa Diyos dahil pinapahayag namin na binuhay niyang muli si Kristo. Ngunit hindi siya muling nabuhay kung talagang walang muling pagkabuhay. At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya. At hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. At nangangahulugan din ang mga mananampalataya kay Kristo na namatay ay hindi naligtas. Kung ang pag-asa natin kay Kristo hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ay pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, muling nabuhay si Kristo bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. Dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Sapagkat kung paano ang lahat ng tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan nila kay Adan, ganoon din naman, dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. At sa panahon po natin ngayon, ang pinaka-kinakatakutan po ay yung makaranas ka ng kamatayan. Hindi ko alam kung saan ako putungo, ay yung nagiging isip ng tao ngayon. Puro sila takot, puno sila ng kaba, dahil hindi nila alam anong mangyayari after na buhay na ito. Kaya ayaw nilang maranasan ito agad-agad. Gumagawa sila ng paraan, gumagawa sila ng kasagutan na pansamantala lang. Pero makikita po natin sa ating mga binasa na si Kristo, hindi niya kinatakutan ang kamatayan, kundi matibay niyang hinarap ito. Na talagang binigay niya yung kanyang buong buhay na mamatay siya. At pinakamagandang bagay doon, hindi siya nanatiling patay, kundi nanatili siyang buhay. Salamat sa Panginoon sa katotohanan na ito. At salamat din sa Panginoon dahil siya ay muling nabuhay. Hindi nawala ng katuturan ng ating pananampalataya. Tayo po'y manalangin at ipagpasalamat natin ang dalawang elemento. Let's pray. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, salamat sa araw na ito.
Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat, Panginoon, dahil inalis mo, Panginoon, ang kamatayan, Panginoon, kung kami magtitiwala sa iyo. Ang kamatayan, Panginoon, ay wala ng bisa, Panginoon, kundi para lamang to dito sa lupa. Pero kung kami ay nananampalataya sa iyo, may aasahan kaming buhay na walang hanggan dyan sa langit. May aasahan kaming panibagong buhay na kasama kayo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, naway kayo ang aming mapupurihan at aming papasalamatan sa pagkakataong ito. At sa dalawang elemento na aming tatanggapin, Panginoon, naway maging malinis, Panginoon, ang aming kalooban. Wala kaming mga kasalanan na hindi pa naihihingi ng tawad sa iyo. Alisin mo ang mga bagay nito at maging malinaw sa amin, Panginoon, ang aming ginagawang ito. Patuloy ka naming alalahanin, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik. Ito lang po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Maaari na po natin tanggapin ang dalawang elemento. As he stood accused, beaten, mocked, and scorned, bowing to the Father's will, he took a crown of thorns. And oh, that rugged cross, now my soul cries out, hallelujah, praise and honor. Sent of heaven, God's own Son, to purchase and redeem and reconcile the very ones who nailed him to that tree. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor to thee. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spent. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spent. Has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed.
the stone is rolled away. Behold the empty tomb. Come on, church. Hallelujah. God be praised. He's risen from the grave. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah. Praise and honor unto thee. Praise and honor unto thee. Good morning po. Tayo po ay sama-samang umawit sa ating Panginoon. Samahan niyo po kami sa pag-awit. Pinapabatid po ng awit ang isang awit panalangin sa Diyos. Sabi na susumamo na tingin ng Panginoon ang ating pag-ibig sa Kanya. Tanggapin niya yung ating pagpupuri ngayong umaga. Can
po ng awit, it's all about you, Jesus. It's all about you. Sa ating pagsamba, hindi ang ano pang bagay na meron tayo, hindi ang ano pang bagay na that we are having in our own possession, but it's all about Jesus. We worship, we come to fellowship because of Jesus Christ, and we worship Him because we love Him, because we love Jesus. When some music fades and noise strip away, and I simply come, knowing just to bring something special to her that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper waiting through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. In endless world, no one can express how much you deserve. Though I'm weak and poor, Lord, I have is yours, and this single prayer. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper waiting for the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord, it's all about you. It's not, you do not require what's in ourselves, but ang tanging mong nire-require sa amin ay ang aming taus-pusong pagsamba. Taus-pusong pagsamba. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. For our last song, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng awitin, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. You alone
deserve our praises. Wala nang iba. Kaya nga, minamarangat mo, Panginoon, na every fellowship that we have, all out yung aming pagsamba na nagmumula sa aming puso. Because you deserve it. You deserve all the glory.
Magandang umaga po sa lahat ng nakakapanood ng live stream po na ito sa ating KKC Facebook page at maging sa ating KKC YouTube channel. Isang kagalakan po sa akin na muling magbahagi ng banal na salita ng ating Panginoon para maging encouragement sa atin at ganun din na mahamon tayo mula sa salita ng ating Panginoon sa umaga pong ito. Sa kasalukuyan, kung di po ako nagkakamali, ika-35 araw na po natin magmula nung nadeklara po ang Luzon Enhanced Community Quarantine. At according po sa news ay pumalo na sa 2 million plus na po ang infected sa buong mundo ng COVID-19. At ngayon na-experience po natin, extended na po ang ating pong ECQ. Patuloy po tayong makiisa sa gobyerno sa pagsunod sa mga alituntunin bilang pag-iingat na mahawa po tayo sa COVID-19. Patuloy po tayo na sumunod sa mga patakaran kagaya nga po ng pagsusuot ng mask kung hindi po natin maiwasang lumabas at i-observe din po natin ang social distancing. Alam niyo po sa Bible ay meron na po ng ganitong concept: social distancing, masks, at quarantine. Hindi na po yan bago. At mababasa po natin yan, malalaman po natin ito sa pamamagitan po ng Old Testament and New Testament. At ating pong pagbubulayan ay mababasa po natin sa Lucas 17, talatang 11 hanggang 19. Basahin po natin ayon sa salin ng Ang Biblia, 2001. Habang patungo sa Jerusalem, si Jesus ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nakatayo sa malayo. Sila'y nagsisigaw at nagsabi, "Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin." Nang kanyang makita sila ay sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pari." Habang sila'y umaalis, sila ay nagiging malinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya ay bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa kanya. Siya ay isang Samaritano. At nagtanong si Jesus, "Hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9? Wala bang natagpo ang bumalik at nagbigay puri sa Diyos maliban sa dayuhang ito?" At sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka at humayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, sa sandali pong ito, bagamat kami po ay naka-confined, quarantine sa aming po mga tahanan, salamat sapagkat malaya pa rin kaming makasamba sa iyo. At sa sandali pong ito na pagbubulayan namin ng iyong mga salita, buksan niyo po ang aming mga kaisipan, buksan niyo po ang aming mga puso, at anumang pong distraction ay inyo pong alisin. At inilingan po namin ng iyong banal na Espiritu na siya pong maging tagapagturo po namin sa sandaling ito. Ito po aming panalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Noong nag-preach po ako last month, ay tinakil po natin ang journey po ng mga Israelita, yung pagdawid po nila sa dagat na pula. Ang title po ng ating mensahe is From Panic to Praise. Ngayon, sa umaga pong ito, ang title naman po natin, patungkol naman dito sa 10 ketongin, ay From Leprosy to Legacy. From Leprosy to Legacy. According nga po yan sa Luke chapter 17, verse 11 to 19. Sabi nga po kanina, balikan po natin, yung social distancing, mask at quarantine, patutuhanan po natin na nasa Bible na po mga concept po na ito. Doon po sa verse 12 ng ating pong main text, ang sabi po dito, 10 lalaking ketongin na nakatayo sa malayo. Ano po yung nakatayo sa malayo? Social distancing po yan. To be specific, ang regulation po noon ng mga lepers o infected ng leprosy ng ketong ay 6 feet away ang distance nila sa mga hindi infected. Ayon po sa aklat ni sinulat ni Alfred Edersheim na The Life and Times of Jesus the Messiah, ang sabi po dito, "No one was to salute a leper. No less than a distance of 6 feet must be kept
from a leper. So dito po, sinasabi nga na meron pong 6 feet na distance. At sabi dun sa una, bawal pong i-greet yung mga may ketong. Patunay po yan na meron na ngang social distancing. Kagaya na pinatutupad natin po ngayon na 6 feet or 1 meter away. Sa mga ancient writings naman po, as early as 600 BC, pinapakita po ng mga documents na laganap na yung pong ketong sa panahon po na yon. Sa China, sa India, sa Egypt. Kung kaya, maging sa Israel, may regulation na naisulat sa Mosaic Law tungkol sa mga skin diseases at leprosy. Mababasa po natin yan sa Leviticus chapter 13 at chapter 14. Ngayon ang tanong, ano po ba ang sakit na ketong o leprosy na tinatawag ding Hansen's disease? I-define po natin, tinignan po natin sa Wikipedia. Ang sabi sa Wikipedia, leprosy, also known as Hansen's disease, is a long-term infection by the bacteria Mycobacterium leprae. Infection can lead to damage of the nerves, respiratory tract, skin, and eyes. So, napaka-devastating din po pala ng ketong. No? Hindi lamang po siya panglabas, kundi naapektuhan maging yung ating mga internal organs. Isang Norwegian scientist po na si G.H.A. Hansen ang nakadiskubre ng bakterya po na ito noong 1873. Kaya tinatawag din po itong Hansen's disease. Ngayon, salamat sa Panginoon, nagagamot na o may gamot na sa ketong. Pero sa panahon ng ating Panginoon, Old Testament and New Testament times, wala pa pong lunas sa mga panahon na ito. Ang tanging magagawa lang nila, that time, is to control yung pong pagkalat ng ketong. Kagaya po din ng ginagawa natin sa ngayon sa COVID-19. Dahil wala pang vaccine, wala pang gamot na proven sa masandaling ito, ang ginagawa ng ating gobyerno, kinokontrol po ito para hindi po tayo mahawa sa virus na ito. Sa Old Testament po, isang regulation din na makikita po natin ay dito po sa, basahin po natin sa Leviticus 13:45. Ang sabi, those who suffer from a serious skin disease must tear their clothing and leave their hair uncombed. They must cover their mouth. Ano po yan? Ano ibig sabihin yan? They must cover their mouth. Hindi ba parang mask din yan? Although, sa panahon nila, wala namang mga disposable mask noon, kundi mga cloth. Pero ang ano po dito, payo dito, i-cover ang mga mouth. At dagdag pa po rito, ang sabi po dito, and call out unclean, unclean. So, kasama sa regulation, obligado ang isang infected ng leprosy na i-alert yung pong mga papalapit sa kanila na they are infected. Kaya kailangan nilang sumigaw na unclean, unclean. Ako'y marumi, ako'y marumi. Para po makaiwas, para makontrol o hindi makontaminate ang ibang tao, hindi sila mahawaan ng sakit. At dagdag pa po dito sa pinag-aaralan po natin na kapag suspect ka na may ketong ka na, noon pa lang meron ng PUIs. Ito po yung mga PUIs. May suspect na ikaw ay infected nito, i-quarantine ka. At ang nakakatuwa po dito, up to 14 days din ang quarantine. Basahin po natin sa Leviticus 13:4-5. No, sabi po dito, hindi ko na po babasahin, masyadong mahaba. Pero sabi dito, i-quarantine at first ng 7 days. At kapag na-evaluate, at hindi pa na rin nawawala, i-quarantine pa ng another 7 days. So 7 plus 7, 14 days. So hindi na po yan bago na concept. Malinaw po na maging doon pa, maging na biblical times, meron na po tayong social distancing, pagmamask, at quarantine. Present na po yan. So sa umaga pong ito, sa pagdaan po ng ating Panginoong Hesus sa borders ng Samaria at Galilee, ay nakasalamuha po niya ang 10 ketongin. Alam po natin yung sumulat o may akda ng ating pong teksto ay si Lucas. At si Lucas po ay isang physician, isa siyang doktor. At ang tagpong ito po na pagpapagaling sa 10 ketong, unique po ito. Hindi po ito mababasa sa ibang mga gospels, kundi kay Luke lamang. Pagpapatunay
na si Jesus ay ang ating dakilang manggagamot at at the same time, siya po ang ating matagumpay na tagapagligtas. Ang theme verse po ni Lucas sa kanyang buong ebanghelyo ay sa Luke 19:10 na sabi, "For the Son of Man came to seek and save those who are lost." Kung kaya, nagbigay ng importansya ang Panginoon maging sa mga ketongin po na kanyang nakasalamuha, itong 10 ketongin po na ito. Patuloy po natin pagbulayan ang pangyayari pong ito. So una, tingnan po natin, let us notice their condition. Verse 12, sabi nga po dito, no, at sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nakatayo sa malayo. So ano po ba ang pinagdadaanan ng isang infected po ng ketong sa panahon po na yon? Magbibigay po ako at least 5 po na pinagdadaanan po nila just to describe their condition. Una, leprosy was a lonely disease. Why lonely? Bakit malungkot? Lonely kasi automatic you are outcast from the society. You are banned from the society. Imagine po yung kalaglagayan na ito. The moment na magkakaroon ka, infected ka ng leprosy, ihiwalay ka sa iyong pamilya. Hindi mo na mahahag ka ng iyong asawa at anak. Hindi ka na makakapagtrabaho. Magbabago lahat ang iyong buhay at you are separated from everyone. At sabi pa nga, pag may malapit ka, o kahit kaibigan mo, kahit close mo, magkakaroon ng social distancing. At sasabihin mo sa taong yun, na matagal mo ng kaibigan, ako'y marumi, I'm infected, I'm unclean. And sabi nga po kanina, doon sa aklat, it was against the law to greet a leper. So, baliwala ka na. Wala ka ng saysay sa iyong community. Ganyan po katindi ang leprosy. Pangalawa po, leprosy was a lasting disease. Kakambal na yan. Sabi nga, hanggang pong kamatayan, kasama na nila. Bakit? Kasi sa panahon nga po na yan, wala pang lunas. Wala pang lunas ang ketong. Kaya hindi ito may stop. So technically, pag nandyan na, hanggang kamatayan na po yan. Pangatlo, leprosy was a lethal disease. Unti-unti po ang pagkalat ng ketong. Una, sinasabi nila, pwedeng sa balat, white spot. Minsan naman daw umaabot sa mga anit. At kapag napunta na sa anit, mamumuti ang iyong buhok. Kaya yung iba pinapakalbo. At unti-unti, lalaganap na yan at yan ay mahahawa na ang yung mga parte ng iyong katawan, maging ang internal organs mo. At yung mga naka-expose, kapag hindi po yan naaalagaan, sabi po mabaho, nakakadiri. At dahil nga po sa mga dulot na komplikasyon nito at infeksyon nito, kamatayan ng kasunod. Kaya sa panahon po na yon, kapag nagkaketong ka, para ka na rin tumanggap ng death sentence. Para ka na rin hinatulang mamatay. Ika-4, leprosy was a disease without limits. Walang pinipili po ang ketong sa panahon na yon. Gaya din ng COVID-19 ngayon. Mayaman, mahirap, pwedeng magkaroon po ng ketong. Sa panahon na yon, whether you're Jew or Samaritan, pwede kang magkaroon yan. Ordinaryong tao ka man o may mataas na katungkulan, kagaya po ni Naaman, na Naaman sa 2 Kings chapter 5, na commander po yan ng hukbo ni Haring Aram ng Syria. Yan ay merong mataas na posisyon pero nagkaketong din. Ika-5, leprosy caused the loss of feelings. Kapag kumakalat na ang ketong sa katawan, nagiging manhid po ito. Ang sabi po ng iba, kahit daw po ilagay ng tao na infected ng ketong sa kumukulong tubig ang kanilang kamay, hindi sila masasaktan. Kaya, ang nangyayari, na-immune sila, namamanid sila, kaya tuloy-tuloy ang pagkabulok ng kanilang katawan na hindi nila namamalayan. Nakakaawa po ang infected ng leprosy. They are hopeless and miserable. Kaya noon, nung nagawi po, napadaan ng Panginoon sa kanilang nayo, nabalitaan ito ng 10 ketongin, para silang
mga bangkay na nagsipagbuhay ulit at nagkaroon ng chance, nagkaroon ng pagkakataon, kaya nagsumamo sila sa Panginoong Jesus. Tingnan po natin yung kanilang pagsusumamo, their cry. Ang sabi po sa verse 13, sila'y nagsisigaw at nagsabi, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Hindi ko alam kung gaano po kalakas ang sigaw ng 10 ketongin kasi sabi maging ang iyong lalamunan maapekto ng ketong. Pero ang sure ko, tinodo nila ang kanilang pagsigaw na yon. Bakit? Desperado na sila. At dalawang bagay po, ang makikita po natin dito po sa verse po na ito na kanilang sinigaw sa ating Panginoon. Unang tingnan po natin yung kanilang pag-address sa Panginoon. Ang sabi po dyan, Jesus, Panginoon. Parang usual po yan. Panginoon o sa English, Master. Kapag po sa English at Tagalog, hindi po natin yung ganong mapapansin ang kaibahan nito. Pero kapag babalikan po natin ang original na Greek nito, ay ang ginamit po na word dito ay epistata. Sa Koine Greek, meron po kasing 7 na words na kapag tinranslate mo sa English at Tagalog, Master, Panginoon. At yung iba dito, ang ibig sabihin po nung Master o Panginoon as a teacher, as a rabbi. Pero ito pong epistata na ginamit po dito na Panginoon, according sa dictionary ay, it's a chief, a commander, overseer, master. Sabi, it is used by the disciples in addressing the Lord in recognition of His authority rather than His instruction. In other words, Jesus is in charge of all things. So 5 beses lamang po itong nagamit at lahat po yan nag-appear sa Gospel ni Luke. At bukod tangi na tumatawag na epistata sa ating Panginoon ay kanyang mga alagad. Kaya ito po ay kamangha-mangha na itong mga ketongin po na ito din yung in-address nila sa Panginoon, epistata. Jesus is in charge of everything. Pagpapakita po ito ng pagkilala nila sa Panginoon. They have a high regard and respect to Jesus and implies their faith on Him. So tingnan po natin yung pangalawa. So sabi nila, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. They call for mercy. Humingi po sila ng awa sa Panginoong Jesus. Ano po ba yung pagkakaiba ng grace sa mercy? Grace is getting what we don't deserve. But mercy is not getting what we deserve. In their case, they wanted mercy. Hindi sila lumalapit sa Panginoon dahil deserving sila. Alam nila ang kanilang katatayuan. Kaya nga ang nais nila, awa ni Jesus. Sa society, even to greet them is against the law. Kaya gayon na lamang ang kanilang pagmamakaawa sa ating Panginoong Jesus. Mercy. Maawa ka sa amin. Maganda po na ma-realize natin sa puntong ito na ang ketong ay tunay na seryoso na sakit, delikadong sakit. Pero sa Bible, it is a type of sin. Hinahalin tulad sa kasalanan. Tingnan po natin ng ilang mga comparison ng sin at ng leprosy. Gaya po ng ketong, walang pinipiling estado ang kasalanan. Patunay po, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ng tao ay nagkasala sa harapan ng Diyos at hindi nakaabot sa kanyang pamantayan ng kabanalan. Pangalawa, gaya ng mga ketongin, tayo'y marumi at nangangailangan ng awa ng Diyos. Dahil lahat tayo ay infected ng kasalanan, no exemptions. Therefore, we need the mercy of God. Pangatlo, gaya ng ketong, ang kasalanan ang magdadala sa atin sa kamatayan. Sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Gaya ng ketong, ang kasalanan sa simula ay binabaliwala mo lang dahil maliit na kasalanan lang naman ito. Di naman ito ganong halata. Sasabihin natin, tiny spot lang naman ito.
Pero kahit maliit po yung kasalanan na yan, na sinasabi nating hindi naman ako ganong makasalanan, kahit maliit ang iyong kasalanan, dadalhin ka pa rin yan sa kamatayan. For, gaya ng ketong noon, walang lunas ang tao sa kasalanan. Kahit anong gawin ng tao, hindi mabubura o maaalis ng mabubuting gawa o mabuting asal ang ating mga kasalanan. Patunay ang sinasabi po sa Efeso 2:8 at 9. Sabi po dito, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Malinaw po dyan na hindi po galing sa atin ang kaligtasan at hindi rin natin ito magagawa dahil sa ating mabubuting gawa. And number 5, gaya ng mga ketongin, ang tao'y nagiging manhid sa kasalanan. So sa umpisa, nararamdaman pa ng ketongin yung ibang parte ng kanyang katawan. Pero habang kumakalat po ang ketong sa kanyang katawan, nawawala na nga po ito ng pakiramdam. Ganyan din ang kasalanan. Sa una, may takot ka pa. Sa una mong magawa ang kasalanan, may takot ka pang gawin ito. Nakukonsensya ka pa. Pero kapag palagian, paulit-ulit na natin ginagawa ang kasalanan na ito, nagiging pet sin, parang wala na. Manhid na tayo. Bakit? Lifestyle mo na ito. Buhay mo na ang pagiging makasalanan. In that sense, magandang paalala ito sa atin. Without Jesus, we are hopeless. We need the mercy of Jesus. We need Jesus in our lives. Kagaya ng sitwasyon na natin sa pandemic COVID-19, umaasa po tayong lahat sa awa ng Diyos. Ituloy po natin ang response ng Panginoon sa kanilang sigaw. Ano po yung command na iniwan o sinabi ng ating Panginoon? Verse 14, nang kanyang makita sila ay sinabi niya sa kanila, humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pari. Habang sila'y umaalis, sila ay nagiging malinis. So sa Levitico 13 and 14, mababasa po natin yung po mga tuntunin kung paanong isang taong malubha, may malubhang sakit sa balat, ay madideklarang malinis at magaling. So, kailangan yung mga infected na ito magpapasuri sa ating mga pari. So dito po, makita natin na ginagalang pa rin po ng Panginoong Hesus yung pong proseso para makabalik ang 10 ketongin na ito sa kanilang dating buhay, sa kanilang mga pamilya. Kung papansinin natin mabuti, hindi po kagad sinabi ng Panginoon na magaling na kayo. Kung hindi, sinabi niya, inutusan niya sila na humayo kayo at kayo magpakita sa mga pare. Yun ang sinabi. Bakit ito yung ginawa ng Panginoon? Because it's a matter of testing of their faith. Tinitingnan ng Panginoon yung kanilang pananampalataya. Well, total, in-address nyo sa akin ay epistata, I'm in charge of everything. So, pumunta kayo sa mga pare. Yun, it's a matter of testing sa kanila. Sabi nga sa awitin, trust and obey. Magkakambal po yan, trust and obey. Kung tunay ka sumasampalataya sa Panginoong Hesus, susunod ka sa kanyang mga utos. At sa kanila nga pong pagsunod sa utos ng Panginoon, lahat sila na nagtiwala sa Panginoon ay gumaling. The cleansing. So sabi nga po sa second part, habang sila'y umaalis, sila ay nagiging malinis. Naniniwala po kung lahat sila ay na-declare na malinis. Sa paningin ng Diyos, paningin ng mga tao, maging sa paningin ng mga pari, sila'y magaling na. Dito, mapapatunayan na nakita nating muli ang kapangyarihang magpagaling ng ating Panginoong Hesus. Ang walang lunas na ketong noon, napagaling ni Hesus. Higit po sa ketong, si Kristo ang naging lunas natin sa kasalanan. Last week, o yung mga nakaraang linggo po, ay dinaos po natin ng Holy Week, pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Maging kanina yung ating pong Lord's Supper, pagbabalik tanaw sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesus para sa atin. Why?
because He is the only solution to sin. We are hopeless, and God's cure is Jesus. Christ's blood, ang dugo ng ating Panginoon. Jesus is the only way to salvation. Patunay po sinabi sa unang Pedro, Kapitulo 2, ang sabi po dito, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Ano pa po? Sabi sa Acts 4:12, walang sino man sa mundong ito ang makapaglilitas sa atin kundi si Jesus lamang. Kung gusto mo ng healing, total healing, complete healing, come to Jesus. Pumunta ka sa Panginoon. Ituloy po natin ang talata, verse 15 to 19. Na makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya'y bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa Kanya. Siya'y isang Samaritano. At nagtanong si Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9? Wala bang natagpo ang bumalik at nagbigay papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito? At sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Out of 10, meron lamang pong iisa na bumalik para magpasalamat sa Panginoon. At dito makikita din po natin yung pagkadismaya ng ating Panginoon sa 9 na hindi nagpasalamat. The commendation. Ang Samaritanong ito nagpatira pa and commended Jesus, nagpasalamat, nagpuri sa Diyos. Dito na-reveal ang kanyang identity. Noong una sinabi, 10 ketongin lang, pero dito na-reveal, siya ay isang Samaritano. Sabi po dito, siya ay isang Samaritano. Kaya pala, doon pa lang sa verse 11, binanggit na nasa border sila ng Samaria at Galilee. Dahil po sa portion na ito, yung mga ketong, sabi ko nga po kanina, walang pinipilian, mapa-Hudyo ka, mapa-Samaritano ka, halo-halo sila. Dahil sila naman infected. So, doon po sila. Itong grupo na ito, na 10 na ito, isa sa kanila, Samaritano. At ito lang yung bumalik para magpasalamat sa Panginoon. Kapag sinabi po natin Samaritano, hindi siya Hudyo. O yan ay tinatawag nating half-breed. At dahil siya isang Samaritano, hindi rin niya alam ang coming of the Messiah. Pero, nanampalataya siya at pinili niyang magpuri sa ating Panginoong Yesus. Ganon din po ang katatayuan natin kagaya ng Samaritanong ito. Tayo po ay hindi mga Hudyo. Pero nung nagsumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Basahin po natin ang Efeso 2:12 at 13. Alalahanin nyo rin na noon ay hindi nyo pakilala si Kristo. Hindi kayo kabilang sa mga mamamayan ng Israel at hindi sakop na mga kasunduan ng Diyos na batay sa mga pangako niya. Namumuhay kayo sa mundong ito nang walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit, kayo ngayon ay na kay Kristo na. Malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ang ganda po na sinasabi, dahil kay Kristo, hindi man tayo mga parte ng Israel, napabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Ang dating ketongin, according sa verse 19, sabi po dito ng Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Napagaling siya ng pananampalataya niya kay Jesus. At ang pinakamagandang ginawa ng Samaritanong ito, bumalik po siya para magpasalamat sa Panginoong Jesus. At ito po ang naging legacy niya. The Samaritan who came back and showed gratitude to Jesus. Yan po ang title ng ating mensahe, From Leprosy to Legacy. And this is his legacy. What a legacy. What a transformation para sa taong ito. Pero nakakalungkot,
hinanap ng Panginoon ang siyam. Meron pa siyang siyam na pinagaling, pero hindi na bumalik para magpasalamat. Tayo rin po sa panahon natin ngayon, kumikilos ang Diyos, but we live in a thankless generation. We are self-centered and self-serving. Pagkatapos po ng pandemic na ito, ilan kaya magbabalik tanaw at magpapasalamat sa Diyos? Instead na magreklamo tayo ngayon sa maraming bagay, why not focus on what the Lord has done for you? Ang bottom line po sa pangyayaring ito, at first, everything was miserable sa 10 ketongin na ito. Bago dumating ang ating Panginoon, wala na sila. Hopeless sila. Miserable sila. Until Jesus came. Everything was changed because of Jesus. Bilang pagwawakas po, we hope na hindi na magtatagal ang lockdown na ito. At mahanap na rin ang lunas para sa COVID-19. Pero sana, huwag po natin kalimutan magpasalamat at magpuri sa Diyos. We are hopeless without the mercy of Jesus. Well, sa iyo kaibigan na nanonood ngayon, yes, marahil hindi ka naapektuhan, hindi ka nagkaroon o tinamaan ng COVID-19, pero infected ka ng iyong kasalanan. Infected ka ng kasalanan. At mas malala ito. Mas malala ito sa COVID-19, mas malala ito sa ketong. Panahon na para pag-isipan ng iyong katatayuang espiritual. Magpapatuloy ka lang ba sa pagkakasala o hihingi ka na ng awa kay Jesus? Ulitin ko kaibigan, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan, sampalatayanan mo si Jesus na siya'y naparito, ipinako doon sa krus at namatay para sa ating mga kasalanan, para sa iyong kasalanan. Siya'y namatay, siya'y nilibing, at sa 3 araw ay muling nabuhay. Sampalatayanan mo ito, sa gayon tatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Pangako ng Diyos yan. The free gift of God is eternal life. Sampalatayanan mo lang ang kanyang anak na si Jesus. At para sa iyo, para sa atin, mga kapatid, sa Panginoon, sa ating mga mananampalatayana, may tuwirang relasyon na sa Panginoon. Ang tanong ko po ay, anong plano natin after lockdown? Balik na lang po ba tayo sa dating buhay, dating gawi? Miss na natin ang magtrabaho? Balik na tayo sa normal, balik na tayo sa dati? Pag-isipan po natin ito. After the lockdown, anong legacy ang gusto nating iwan? Anong kwento ng buhay natin? At paano natin masusuklian o paano natin susuklian ang awa at biyaya ng ating Panginoong Yesus na pinaranas sa atin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa paalaala at maging sa hamon na pinagkaloob mo po sa amin. Sa bawat nanonood sa mga sandali pong ito, pagpalain mo po ang bawat isa. Iba-iba po ang aming mga sitwasyon ngayon. Iba-iba po ang aming kalalagayan. Pero meron kaming iisang tunay na Diyos na hindi nakakalimot sa kanyang mga anak. Patuloy po na kumilos ka sa amin. Patuloy mo kaming hamunin na sa kabila ng lockdown, sa kabila ng mga pangyayari sa aming paligid, manatili po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Amen.